kabayan, kakabsat, kasangkayan, matapos po ang ating pamamasyal, ay sasakay naman po tayo dito sa maliit na electric bus upang pumunta naman sa pangalawang tourist spot dito. May isang oxygen. Humingi po ako ng isang oxygen upang maiwasan po ang altitude sickness. Ngayon po mga kabayan, ay papunta naman po tayo sa pangalawang tourist spot dito. Bali, 3 po itong pupuntahan natin. Pero maliit na sasakyan na lang po ang ating sasakyan. Tulad nitong sinasakyan natin. At pataas ng pataas po ang ating biyahe. Kaya't papalamig ng papalamig po ang ating mararamdaman. Panay na po ang singhot ko sa aking oxygen mga kabayan. Manipis na po ang hangin mga kabayan. Kaya mga kabayan, may mga snow na po tayong nakikita sa paligid. At yun po ang ating pakay. Kaya po tayo dito pumunta sa Bepengo, mga kabayan, para po sa ating mga nasa tropical countries. Ang snow po ang isa sa pinapangarap nating mahawakan at maranasan natin ang winter season. Dahil sa atin po sa Pilipinas na isang tropical countries ay 2 lamang po ang season. Ang summer at ang wet season. Nung nasa Canada po ako mga kabayan, ay ito ang ayaw ko sa lahat na season, ang winter season. Dahil sandamakmak na namang snow ang aking papalahin. Dahil kapag may nadisgrasya sa tapat ng inyong bahay o establishmento ay pananagutan nyo. Kaya't kailangan laging ligtas ang inyong daan sa pagkadulas. Mga kabayan, para po sa inyong kaalaman, ang taas po ng Bepengo Snow Mountain na ating pupuntahan ay nasa 5,000 meter o 16,444 feet sa ibabaw ng tubig alat. Kaya panay na po ang singhot ko ng oxygen dahil nakakaramdam na po ako ng altitude sickness. Kung ang Baguio City po dito sa atin sa Pilipinas ay may taas na 1,500 meter, kung ikukumpara po dito sa Bepengo ay mahigit na 3 beses ang taas nito kaysa sa Baguio City. Kaya mas malamig po ang mararamdaman natin kapag napunta po tayo dito. Idagdag pa ang geographical location ng Bepengo na mas malayo sa equator. Malapit tayo mga kabayan. Bababa na tayo. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan. Ang asikasuhin muna natin ay ang pagmasda ng magagandang tanawin dito sa Bepengo. Mahigit 5 minuto din tayong sumakay sa electric bus nito. Ngayon po ay bababa na po tayo mga kabayan. Ang lamig mga kabayan. Mas malamig kaysa sa pinanggalingan natin kanina.
Alam niyo ba mga kabayan, kung paano mo malalaman na malapit ka sa equator? Ang gagawin mo kabayan ay tumayo ka ng alas 12 ng tanghali at ang iyong anino ay nasa tapat mo. Kung mas maigsi ang iyong anino, ang ibig sabihin niyan ikaw ay malapit sa equator. Ano ba ang equator? Ang equator ay ang pahalang na guhit sa ating mundo na naghahati sa southern at northern hemisphere. Ang zero latitude, ang gitna ng northern at southern hemisphere. Karamihan sa malapit dito at dinadaanan nito ay mainit dahil dito ang direktang tama ng araw. Ang Pilipinas ay nasa layong 444 to 2,333. At ang pinakamalapit na lugar dito sa Pilipinas ay ang Zamboanga Sibugay at Compostela Valley. Ang Qingdun, China ay may layong 4,508 km mula sa equator. At ang kinalalagyan pa natin ngayon ay nasa 5,000 meter o 5 km na taas. Kaya't natural lamang na maging malamig dito. Dahil sa kada 165 meter o 541 feet na taas ay bababa ang temperature ng 1 degree centigrade. Yung snow, tabi tayo sa snow. Yung tabi si Gab-Gab sa snow, ayun oh. Ah. Dali lang ulit. Pasa. Oh, udulas. Kaya nga.
走走走。Sana po ay nasiyahan po kayo sa aming pamamasyal. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang, at kapupulutan ng mumunting kalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!